Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang pangkat-ani mula sa Abraham. Ako po, si Adrian Ofresio. Ako naman po si Kylan Espinosa. Ako naman po si Joshua Kyler M. Silvestre. At ako naman po si Nico Luis Calana. Ngayong araw ay mag-i-interview tayo ng dalawang tao tungkol lamang sa isang problema or issue na patuloy pa rin kinakaharap ng ating bansa magpasa hanggang ngayon. At ito ay tungkol sa paglabag sa mga karapatang pantao. At hihingin natin ang kanilang sariling pag-unawa ukol sa issue at ang kanilang pwedeng maging solusyon dito. So good afternoon po, Madam Lani. So andito po kami ng aming group to ma-interview po namin kayo regarding sa isa sa mga issue ng ating bansa. So magtatanong na po kami sa inyo ng dalawang tanong. So first is kung ano po sa inyong pag-unawa ang itatanong namin issue at kung ano po ang mabibigay ninyong maaaring solusyon para mabigyan nito. Ready po? Ready. Sige. Okay, so first question po. Isa sa mga isyong panlipunan na kinakaharap ng ating bansa ngayon ay ang paglabag sa karapatang pantao. Sa inyo pong sariling pag-unawa, pag sinabi pong paglabag sa karapatang pantao, ano po ito? Kung sa lahat tayo, meron tayong karapatan. Yes, So the fact na pag sinabi mo nilabag, ang paglabag sa karapatang pantao ay alam mo ang batas dapat at sinusunod mo yun. Ang paglabag is yung mga gawain na alam mong wala sa batas. Kaya ang tao na nilalabag ang karapatan, nagagayat, kaya gumagawa siya ng hakbang para ipaglaban ng kanyang karapatan. Kasi lahat na meron, di ba? Di ba? Yun yun eh. Pag nilabag mo yun, natural, merong negative effect. Okay. So, ano naman po sa tingin ninyo yung maaaring maging solusyon para maiwasan or tuluyan na nating masugpo yung ganitong problema sa ating bansa? Sa palagay ko, ang isang solusyon dyan ay bawat tao din is alam kung ano o hanggang saan lamang sila para walang nalalabag na karapatan ng bawat isa, tamang kaalaman, tamang edukasyon, at sa lahat ng bagay na dapat alam mo at respeto. Tama. Di ba? 100%. Respeto ang una-una doon. Kasi kung may respeto ka, hindi mo malalabag ang karapatan ng kahit sino. Matuto tayo maging makatao. Yun lang. Yun ang solusyon na din doon. Para maiwasan niya. Hindi siya ganun ano yung explanation ko, pero yung bottom line, matutong ang kaalaman sa karapatan ng bawat isa. Parang patas yun. Hindi po madamdaman. Ayan, magandang gabi sa iyo, Tita April. Magandang gabi din sa iyo, Adrian. So, andito po ako ngayong gabi dahil nais ko po kayong i-interview tungkol lamang sa isang problema or issue na patuloy pa rin pong kinakaharap ng ating bansa magpasa hanggang ngayon. Tatanungin ko lamang po kayo ng dalawang tanong. Una ay kung ano pong unang pumapasok sa inyong isipan tungkol sa issue ang aking babanggitin sa inyo. At pangalawa, ano po ang inyong maiimong kahing solusyon upang tuluyan ng mapigilan ito? Handa po ba kayo? Handa na. Okay. Sa ating unang katanungan, isa sa issue na patuloy pa rin kinakaharap ng ating bansa ay ang paglabag sa mga karapatang pantao. Ano pong unang pumapasok sa inyong isipan kapag sinabing paglabag sa karapatang pantao? Para sa akin, ang paglabag sa karapang pantao ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng diskriminasyon at kawalan ng pagkakaisa sa ating bansa. Ang bawat tao ay may karapatan sa dignidad, respeto, at kalayaan. At kapag ang mga karapatang ito ay nilabag, nawawala ang ating katatagan at kaligtasan sa ating bansa. Yan lamang. Okay, huling katanungan po, Tita. Ano naman po ang maaari ninyong maimong kahing solusyon upang ang ganito pong klaseng problema o issue ay tuluyan ng matuldukan sa ating bansa? Para malutas ang ganitong problema sa ating bansa, dapat magkaroon pa ng mas matatag na mga batas na pumipigil sa paglabag
sa paglabag sa karapatang pantao, maging tayo ay dapat matuto ding lumaban kapag nalalabag ng ating karapatan. Thank you. Mula sa 2 taong in-interview natin ngayong araw, iisa lamang ay pinapahiwatig ng kanilang mga binigay na solusyon. Ito ay una, magkaroon ng mas matatatag pang mga bansa na naglalayong masugpo na ang ganitong problema sa ating bansa. Pangalawa, magkaroon ng sapat na kamalayan tungkol sa mga paglabag sa mga karapatang pantao. At panghuli, matuto tayong tumayo o lumaban kapag nalalaman na natin ang ating karapatan ay inoabuso or pinipigilan ng ibang tao. Ikaw, bilang estudyante at isang mamamayang Pilipino, anong maaari mong ibigay na solusyon upang maiwasan ang patuloy na paglabag sa karapatang pantao?